Saan ka na naman galing? Kay Ate Lisa lang. Bakit? Siguro nangutang ka na naman. Oo, Franz. Ubus na kasi yung budget natin. Alam mo naman, nagpapaaral tayo. Hindi mo ba kaya mapagkasya yung sahod natin sa isang buwan, Mitch? Mababaon ka lang sa utang niyan. Anong magagawa natin? Kaysa hindi makapagtapos ang anak natin. Ay, nako. Bahala ka nga kung ayaw mo makinig sa akin. Nay, kailangan ko na po ng bagong uniform. Hindi na po kasya yung iba. Ganun ba, anak? Sige, gagawan ko na lang ng paraan. Sa ngayon kasi, wala pa tayong pambili. Sige po, Nay. Pasok na po ako. Sige anak, mag-iingat ka. Tiis-tiis lang muna tayo ha. Opo, Nay. Paano ko kayo pagkakasyahin ang sahod namin ng asawa ko? Mangutang na lang kaya ako kay Ate Lisa. Tama. Anak, ba't malungkot ka? Wala po, tay. Naisip ko lang kasi ang mga bata. Naaawa ko sa kanila. Anak, hayaan mo lang sila magtiis. Kaysa naman, pilitin niyong ibigay ang mga bagay na hindi niyo kayang ibigay sa kanila. Tama kayo, tay. Balang araw, mapapagtapos ninyo ang mga anak ninyo sa marangal na paraan. At magsisikap sila maghanap buhay para hindi nila danasin ang hirap ng buhay. Kaya nga po, tay. Maraming salamat sa payo nyo. Tao po. Ate Lisa. Tao po. Oh, ikaw pala yan. Anong kailangan mo? Halika, pasok ka dito sa loob. Maupo ka. Sige po. Di ba, Ate Lisa, nagpapautang ka? Oo. Bakit? Kukuha ka ba? Oo, sana. Kahit mga 10,000 lang. Magkano po bang tubo? Mura lang. 5% lang. Sandali at kukuha ko ng pera. Oh, eto. Maraming salamat po. Hindi na po ako magtatagal. Alis na po ako. Sige, mag-iingat ka. Siguro naman, sapat na sa amin to hanggang makasahod ako. Saan ka na naman galing? Kay Ate Lisa lang. Bakit? Siguro nangutang ka na naman. Oo, Franz. Ubus na kasi yung budget natin. Alam mo naman, nagpapaaral tayo. Hindi mo ba kaya mapagkasya yung sahod natin sa isang buwan, Mitch? Mababaon ka lang sa utang niyan. Anong magagawa natin? Kaysa hindi makapagtapos ang anak natin. Ay, nako. Bahala ka nga kung ayaw mo makinig sa akin. Saan ka pupunta? Franz! Anak, nagtalo na naman ba kayo ng asawa mo? Nagagalit po kasi siya, tay, na nangungutang ako. Pag hindi ko naman ginawa yun, walang pangbaon ng mga bata. Ganyan talaga, anak. Makakaraos din kayo. Kinakaya ko naman, tay. Sana nga po, mapagtapos namin ang mga bata kahit nahihirapan po kami. Magtiwala lang tayo sa Diyos, anak. Hindi siya natutulog para tulungan ang mga taong nahihirapan sa buhay. Basta't kumapit lang tayo sa kanya, anak. Tutulungan niya tayo. Opo, tay. Mitch! Mitch! Mitch!
O Ate Lisa, bakit niyo po hinahanap si Mitch? Sisingilin ko sana siya sa utang niya sa akin. Ganun ba? Hindi pa ba siya nakabayad sa'yo? Hindi pa. Pinangako niya kasi sa akin na isang buwan lang babayaran na niya. Sige Ate Lisa, sasabihin ko na lang sa kanya. Pagdating niya galing palengke. Sige, salamat. Ay, nakakapagod. Mitch, hindi ka pa pala nakabayad ng utang mo kay Ate Lisa. Oo, Franz. Kasi nagkulang yung budget natin. Kaya makikiusap sana ako sa kanya. Kakagaling niya lang dito. Nakakahiya sa kanya. Bakit? Hindi mo ba mapagkasya yung pera natin? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na hindi sapat ang sahod natin? Paano hindi? Dalawa tayong nagtatrabaho, di ba? Oo nga, Franz. Pero kita mo naman, tipid na tipid tayo. Dahil 4 silang pinag-aaral natin. Hayaan mo na lang ako. Tutal, ako naman ang nagbabudget dito sa bahay. Sige, lagi namang ikaw ang nasusunod dito sa bahay eh. Natural, kasi hindi mo naman alam kung paano ko pagkasyahin ng pera natin. Hindi na nga natin nabibilhan ng mga bata ng mga bagong gamit nila. Mabuti, mababait sila at naiintindihan nila ang sitwasyon natin. Pasensya ka na. Hayaan mo, magdodobli kayod ako para sa atin. Nay, sa isang araw na po yung graduation namin. Kaya nga anak, masaya kami ng papa mo at sa susunod na taon, si Rysel naman ang magtatapos. Napakaswerte namin sa inyo dahil pareho kayo ng mga kapatid mong matatalino. Hayaan niyo po, Nay, Tay, kapag nakahanap na po ako ng trabaho, ako naman po yung tutulong sa inyo, pati sa mga kapatid ko para makapagtapos din po sila sa pag-aaral. Mabuti ang naisip mo anak. Balang araw, makikita namin kayo magkakapatid na nakakaangat na sa buhay. Basta anak, andito lang kami ng nanay nyo, nakasuporta sa mga pangarap nyo. Salamat po, Nay, Tay. Nasaan pala si Rysel? Baka nasa kwarto niya. Tawagin mo na anak para kumain na tayo. Sige po. Rysel, anak. Nay, may sorpresa po ako sa inyo. Ano yun, anak? Nay, makakapunta na po kayo dito. Naayos ko na po yung petisyon niyo ni tatay. Talaga, anak? Salamat naman. Napakaswerte namin sa inyo ng mga kapatid mo at ng kuya mo. Basta po para sa inyo ni tatay, Nay. Ibabalita ko din sa tatay mo yung sinabi mo, anak. Salamat sa Diyos, makakasama ko na rin ang nanay at tatay ko. Franz, O bakit Mitch? may magandang balita ako sa'yo. Ano naman yun? Si Rysel, naayos na daw niya yung petisyon natin sa Canada. Makakapunta na tayo. Talaga? Salamat naman. Ang swerte talaga natin sa mga anak natin. Oo, Franz, dahil alam ng Diyos, magandang pagpapalaki natin sa kanila. Oo Mitch, nagbunga na rin ang mga paghihirap natin sa kanila. Nakakamiss dito sa atin. Marami nang nagbago. Oo nga eh. Matagal-tagal din kasi tayong hindi nakauwi. Kaya marami nang nagbago. Kaya nga, O Ate Lisa, ikaw pala. Halika, maupo ka. Salamat. Mitch, Ate Lisa, kukuha muna ako ng mamemerienda natin. sige Franz, salamat. Oh, Ate Lisa, kamusta ka na? Anong may paglilingkod ko sa inyo? Nabalitaan ko kasi na dumating na kayo, kaya pumunta ako dito. Bakit Ate Lisa? May problema ba? Ang asawa ko kasi, baldado na, kaya kinakapos kami palagi. Ganun po ba? Eh, kamusta na pong asawa nyo ngayon? Nandun lang siya sa bahay namin, nakahiga. Hirap na siyang makatayo. Ah, kawawa naman po pala siya. Mitch, may kailangan sana ako sa inyo. Ano po yun, Ate Lisa? Kung pwede sana,
hihiram ako ng pera sa inyo. Tutubuan ko na lang kasi kailangan ng asawa ko ng gamot. Hindi pa kasi nagpapadala ang mga anak ko. Ate Lisa, papahiraman kita. Pero, wag niyo na pong tubuan. Tulong ko na sa inyo yun. Talaga, Mitch? Oo, Ate Lisa. Dahil nung panahong nangangailangan ako, kayo ang nilalapitan ko. Naku, nakakahiya naman sa inyo. Hindi ka na po iba sa amin, Ate Lisa. Maraming salamat. Napakabuti niyo mag-asawa. Kaya kayo pinagpapala. Walang anuman po. Kita niyo naman, maasenso na kayo sa buhay. Nagbunga na lahat ng sakripisyo niyo sa mga anak niyo. Oo nga po, naging maswerte kami sa mga anak namin.